Kabanata 5 Katapusan na ng mga Miller. Parang malamig na hangin ang pangungusap na yun. Namutla ang mga mukha ng mga tao sa paligid. Kitang-kita ko na nagtayuan ang mga balahibo ni Forrest sa kanyang leeg. Nang may tantyadong tingin, sinuri niya ako. At sila Johnny at Don naman, gulat naman sila. Nakatulala lang sila sa akin. Mukhang nahihirapan silang tanggapin kung paano ang taunan na inaapi nila kanina lang ay isa pala talagang makapangyarihan na tao. Nang may naniningkit na mga mata, sumenyas palikod si Violet. Isa sa mga bodyguard na nakatayo sa kanyang likuran ay kaagad na gumalaw papunta kay Johnny. Gulat pa din, nagmadaling umatras si Johnny. Sandali. Miss, nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaunawaan. Pakiusap at makinig ka muna sa akin. May mali dito. Matapang ang mukha ng bodyguard. Dahil sa sanay na, hindi niya pinansin si Johnny at sinubukan na hablutan ito sa leeg. Subalit, mabilis na humakbang ng 2 beses ang kanyang bodyguard at hinarang ito. Nang makita ko ito, napasimangot ako. Ito din ang bodyguard na bumugbog sa akin. Nang napansin niya na napasimangot ako, banayad na inutos ni Violet, "Steve, lampuhin mo siya." Tumango si Steve. Nang may malupit na ngiti, sinuntok niya ang isa pang bodyguard. Sumipol ang kamao sa hangin at napaurong ang bodyguard ni Johnny. Hindi siya pwedeng umalis dahil nasa likuran niya ang kanyang kliyente, wala na siyang ibang magagawa kung hindi ang sumuntok pabalik. Bam! Nagbanggaan ang 2 kamao, at kasunod ay isang malakas na sigaw. Namilipit ang mukha ng bodyguard ni Johnny. Sinubukan niyang umatras, habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Bali ang kanyang mga daliri. Tagaktak ang pawis sa kanyang noo. Pagkatapos na humakbang ng 2 beses pa atras, gumwang siya at bumagsak sa lapag. Tumamba siya sa isang suntok lang. Nang may malamig na ilaw sa kanyang mga mata, naglakad si Steve palapit sa bodyguard at tinaas niya ang kanyang paa. Bam! Hindi na gumalaw ang katawan ng bodyguard at tuluyan na itong bumulagta sa lupa. Nilingon ni Steve si Johnny. "Tigil, huwag kang lalapit." Napasigaw si Johnny. "Huwag mo kong hahawakan. Protektado ako ng pamilya ko." Isa siyang duwag. Nanlambot ang kanyang mga binti at nagsimula nating manginig, habang puno ng takot ang kanyang mukha. Nang makita niya na palapit si Steve, natarante si Johnny. Lumingon siya at sinigaw, "Mr. Smith, Mr. Smith, tulungan niyo ko. Magkaibigan kayo ng lolo ko, tama? Ako si Johnny Miller. Mr. Smith, tulungan niyo ko. Magkaibigan kami ng lolo mo, mukha mo." Nagpatuloy sa pagsasalita si Forrest nang may malamig na tono, "Putang ina mo, kinalaban mo si Mr. Taylor. Ikaw, pati ang buong pamilya mo, at tapos na." Nilapitan ako ni Forrest at magalang na yunoko sa harapan ni Violet. Pinakita niya ang kanyang pagsisisi sa akin. "Mr. Taylor, mas mahalaga ang inyong reputasyon. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang ginawa sa iyo ng basura ng mga Miller, pero, dahil sa teritoryo ko ito, malinaw na nabigo ako na gawin ang aking tungkulin. Paano kung bigyan niyo ako ng pagkakataon na makabawi sa inyo?" Mabilis at elegante siyang nagsalita. Ang mahalaga pa dun, nagdesisyon siyang putulin ang kaugnayan niya sa mga Miller para lang makuha ang aking pabor. Napatingin kay Forrest. Bilang isang self-made tycoon, matalas ang kanyang pag-iisip. At alam niya kung paano gumawa ng koneksyon. Biglang niyakap ni Violet ang aking braso at sumandal apalpot sa aking tenga. Ang kanyang malambot, at malaking dibdib at damiin sa akin sa pagitan ng manipis na tela. Hello? Si Forrest Smith ay isa sa mga ahas ng Razor City, bulong niya sa akin. "Gusto niyang makuha ang loob mo at sumakay sa katanyagan mo. Kung papayag ka sir, mainam siya na utusan. Kung hindi, pwede mo naman siyang paalisin na lang." Para kay Violet, ang dignified tycoon ng Razor City, na si Forrest Smith, ay kwalipikado lang na maging utusan. Namangha ako. Hindi ko talaga masundan ang pag-iisip ni Violet, pero ang mga salita niya ay malinaw na pinapakita ang nakakatakot na kapangyarihan ng Taylor Group.
Nang makita ko ang pagkasabik ni Forrest, bahagya akong tumango. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Huwag kang mag-alala, Mr. Taylor. Ako na ang bahala dito. Bakas ang tuwa sa kanyang mukha, lumingon siya at naglakad papunta kay Johnny. Tinapik niya ang balikat ni Steve. Ako na ang bahala dito. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, halos 100 maskuladong mga lalaki ang lumabas mula sa Moonlight Club. Galpihin niyo siya. Walang emosyon na tinignan ni Forrest si Johnny. Masusunod, na may hawak na mga pamalo, pinalibutan nila si Johnny. Literal na naihi si Johnny. Tumagas sa pagitan ng kanyang binti ang mapanghing dilaw na likido. Basa din ng ihi ang mga binti ni Dawn. Nagulantang siya at nanginginig. Hindi siya nang ahas na tumangala. Huwag. Nang hindi pa man siya hinahampas, bumulagta na sa lupa dahil sa takot si Johnny. Sa wakas, alam na niya kung sino ang may hawak ng buhay niya. Gumapag papunta sa akin si Johnny ng luhaan, at nagmakaawa. Gale. Hindi, Sir Gale. Nagkamali ako. Hindi kita dapat pinagtripan. Hindi ko dapat inagaw ang girlfriend mo sayo. Ibabalik ko na si Don sayo. Wala akong kwenta kung ikukumpara sa kabantugan mo. Pakiusap at patawarin niyo ako. Ibalik. Nasusuka ako sa ideyang yun. Sinenyasan ko si Forrest na tumango at malagim na ngumiti. Gawin niyo na. Hinayla ng mga lalaki ang umiiyak na Johnny sa malapit na eskinita, na kung saan maririnig ang tunog ng mga pamalo. Ang malutong na tunog ng nababaling mga buto at ang miserableng sigaw ni Johnny ang pumasok sa aking mga tenga. Naghalo ang mga tunog na ito at naging isang magulong tunog ng sakit. Nawala na ang kulay sa mukha ni Dawn. Nang inig ng malakas ang katawan ni Dawn. Nakita ko siyang maamong nakatingin sa akin nang may luha sa kanyang mga mata. Gale, nagkamali ako, sabi niya, nasira na ng luha ang kanyang mascara, na naging dahilan para magmukha siyang nalunod na multo. Mapapatawad mo ba ako? Mahal mo naman ako noon. Patatawarin mo naman ako, tama. Kung dati pa ito, baka pinatawad ko pa ang umiiyak na Dawn, pero ngayon, nasusuka na ako sa kanya. Bago pa man ako makapagsalita, tumayo si Violet sa aking harapan at tinignan si Dawn. Malamig ang kanyang mga tingin, na para bang tinitignan niya si Dawn mula sa isang trono. Ikaw si Dawn, ang ex-girlfriend ni Mr. Taylor, tama. Niyuko ni Dawn ang kanyang ulo. Oo. Mr. Taylor, kailangan mong baguhin ang panlasa mo sa babae. Napaunti hininga si Violet at hinatap ako. Nang may hindi natutuwang boses, sinabi niya, gamit ng yaman mo, sinong babae ang hindi mo makukuha? Bakit mo napili ang puta na ta? Sinong tinatawag mong puta? Napatingala si Dawn dahil sa galit. Pero nang makita niya ang mapanglait ng ngiti ni Violet ay kaagad din siyang napayuki dahil sa hiya. Kung si Violet ang mailap at malamig na buwan, siya naman ay isang uod na kumakain ng lupa. Kahit ang presensya lang ni Violet ay sapat na para hindi siya mapalagay. Gusto na lang niyang gumapang papasok sa isang butas at doon mamatay. Gale, sinubukan ni Dawn na salubungin ang aking mga tingin. Nagpatuloy siya na nagmakaawa. Ayusin natin ang relasyon natin. Alam ko na hanggang ngayon ay mahal mo pa din ako, tama? Hindi na ako mangangaliwa kahit na kailan. Ikaw na lang ang iisipin ko. Ano sa tingin mo? Ngumisi ako. Naaalala mo pa ang mukhang ginawa mo sa may club? Nakagawa ako ng isang pagkakamali, isang malaking pagkakamali. Umiyak na si Dawn, puno ng pagsisisi ang kanyang boses. Wala na siguro ako sa katinuan ko noon. Pero, hindi ba humingi na ako ng tawad? Bakit hindi mo ko mapatawad? Nakatingin siya sa akin na puno ng pang-aakusa. Ang tagal ba nating magkasama? Talaga bang wala ka ng nararamdaman para sa akin? Tumigil na ang sigaw na maririnig mula sa may eskinita. Hila-hila ng mga tauhan ni Forrest si Johnny palabas ng eskinita. Bali na ang mga binti nito, at namimilipit sa sakit ang mukha nito. Humihikbi siya at nasa binggit na ng kamatayan. Nang makita ko ang dalawang nasirang tao sa aking harapan, may naiwan na mapakla at walang lasang pakiramdam. Naglaho na ang kagustuhan kong maghayganti.
Umalis na tayo, sabi ko kay Violet. Sige, may hinanda na kaming hotel para sayo. Hinawakan ni Violet ang aking braso at nagsimulang maglakad papunta sa kotse. Tumakbo si Forrest at inabot sa akin ang kanyang business card. Ito ang aking business card. Kapag may nangyari, tawagin niyo lang ako. Susundin ko ang ipag-uutos nyo. Palm, Mr. Taylor. Salamat. Kinuha ko ang business card ng may ngiti at tumango. Walang anuman. Pinanood ako ni Forrest na makasakay sa kotse. Nang sumara ang pintuan ng kotse, nakita ko si Forrest na lumapit kay Johnny. Nang nakangisi, kinomento niya, "Bata, sabihin mo sa lolo mo na katapusan na ng mga Millers."